Hindi ko kailanman inakala na ang pinakamasayang araw ng buhay ko, ang araw ng pagbalik ko, ang siya palang simula ng impyerno ko. Bumaba ako ng bus sa kanto ng Avenida Pangarap. Ang aking lumang bota, punong-puno ng tuyong putik mula sa huling construction site sa Amerika, ay mabigat na parang tingga, ngunit ang puso ko ay magaan, parang sa isang binatilyong inibig. 20 taong puro sumpa ang pananabik sa sandaling ito. Inayos ko ang kupas kong gora, pinagpag ang alikabok sa aking denim jacket, iyong marami pang tagpi kaysa orihinal na tela, at naglakad patungo sa bahay na binayaran ko ng bawat patak ng pawis ko. Hindi ko gustong dumating na nakalimusin, nakatraje Italiano o may kasamang bodyguard. Gusto kong makita kung yayakapin pa rin ako ng mga anak ko, si Don Ramon Torres, ang tatay nila, ang hardinero, ang construction worker. Gusto kong malaman kung mahal pa rin nila ako dahil sa kung sino ako at hindi dahil sa milyon-milyon na ngayong hawak ko sa bangko. Hay, napakatanga ko talaga. Napaka-inosenteng matanda. Pagdating ko sa numero 405, bigla akong napahinto. Pakiramdam ko, nawalan ako ng hangin na parang sinuntok ako sa sikmura. Ang mansyon ay napakaganda, bagong pintura, kulay puting buto at napaka-ingrande. May mga mamahaling kotse na nakaparada sa buong kalye. Mercedes, BMW at mga bagong modelo ng SUV. May mga taong nakaitim na may hawak na baso ng champagne na palabas-pasok. Ngunit ang nagpalamig ng dugo ko ay hindi ang karangyaan, kundi ang nakasabit sa ibabaw ng pangunahing gate. Isang malaking tarpaulin, isang banner na 3 metro na may litrato ko, isang lumang litrato noong bata at malakas pa ako na napapalibutan ng mga itim na laso at kininto ang letra na nagsasabing, sa alaala ng ating minamahal na ama, Don Ramon Torres, 1965-2020. 5 taon mula nang ikaw ay pumanaw, ngunit ang iyong pamana ay buhay pa rin. Kinuskus ko ang mga mata ko. 1, 2 beses. Baliw na ba ako? Baka namatay na ako sa bus at hindi ko lang napansin. Kinurot ko ang braso ko. Masakit. Buhay ako. Salamat sa Diyos. Buhay ako. Kung gayon, ano itong kahibangang ito? Naglakad ako na parang somnambulist papunta sa entrada. Ang musika ng violin ay mahinang tumutunog mula sa hardin. Umaamoy ng mamahaling pagkain, French perfume, at pagkukunwari. Hoy, tigil! Isang security guard, isang higanting bouncer na 2 metro ang taas na nakasuot ng mumurahing suit, ang humarang sa akin. Saan ka pupunta, Lolo? Private event ito. Doon sa eskinita ang service entrance at wala kaming binibigay na limos ngayon. Hindi ako humihingi ng limos, nauutal kong sabi. Nanginginig ang boses sa pagkalito. Ako si Ramon. Bahay ko yan. Tinuro ko ang tarpaulin nang nanginginig ang daliri. Ako yan sa litrato. Humalakhak ang guwardya. Oo nga, at ako naman si Jose Rizal. Umalis ka na, matandang lasing, bago pa kita sipain palabas. Sa sandaling iyon, bumukas ang gate at nakita ko siya. Si Rafael, ang panganay kong anak, ang bunso ko. Hindi na siya ang payat na bata na iniwan kong umiiyak sa airport. Ngayon, isa na siyang lalaking nakasuot ng suit na mas mahal pa sa kinita ko sa 1 taon noong nagsimula ako sa Amerika. May hawak siyang baso ng pulang alak at tumatawa kasama ang mga bisita. Rafael! Sigaw ko kasabay ng kaluluwa ko sa lalamunan. Anak, ako ito! Ang tatay mo! Lumingon si Rafael. Ang ngiti niya ay agad na nawala. Walang pagkagulat sa mga mata niya. Walang galak na makita ang isang amang nabuhay muli. May pagkainis, may pagkasuklam na para bang nakakita siya ng ipis sa pinggan niya. Naglakad siya palapit sa akin, hindi para yakapin ako, kundi para tiyakin na hindi maririnig ng mga bisita. Anong ginagawa mo dito? Bulong niya sa isang boses na napakalamig na tila yelo na nakapasok sa mga buto ko. Sinabi ko sa iyong manatili ka na lang doon. Anong sinabi mo na anong ginagawa ko dito? Napuno ng luha ang mga mata ko. Anak, nabasa ko ang karatula. Bakit nila sinasabing patay na ako? Nagpadala ako ng pera noong nakaraang linggo. Nag-text ako kahapon. Tumingin si Rafael sa paligid ng nerbiyoso. Lumapit pa siya sa akin,
Nilusaw ang personal na espasyo ko, umaamoy ng mamahaling alak. Tumahimik ka, tangang matanda, bulong niya nang mahigpit ang ngipin. Para sa mundo, 5 taon ka ng patay. Nasingil na namin ang 10 milyong insurance, naayos na namin ang mga papeles. Kung bubuksan mo ang bibig mo at sasabihin mo kung sino ka, lulubog tayong lahat. Naiintindihan mo ba? Patay ka. Umalis ka sa party ko, kundi isinusumpa ko sa'yo, gugustuhin mong maging patay talaga. Ang epekto ng kanyang mga salita ay mas masahol pa kaysa sa anumang aksidente na naranasan ko sa konstruksyon. Ako ay nanigas, nakatingin sa sarili kong dugo, sa panganay ko na nakikipag-usap sa akin nang may galit ng isang mortal na kaaway. Ang insurance? Tanong ko ng may sirang boses. Pinatay mo ako dahil sa pera, Rafael? Nagpadala ako sa iyo ng 100,000 bawat buwan. Lahat ng mayroon ako ay para sa inyo. Mga mumulang iyon, putol niya nang hindi nagtataas ng boses, ngunit may nagliliyab na galit. Ang pinapadala mo ay hindi sapat para sa pamumuhay na nararapat sa amin. Kami ni Sofia ay mga taong sosyalidad na ngayon, tatay. Hindi kami maaaring magkaroon ng amang hardinero, isang kahiyahiyang OFW na bigla na lang sisipot dito na ang bota ay puno ng dumi. Mas may halaga ka sa amin na patay kaysa buhay. Naaawa sa amin ang mga tao. Nagdo-donate sila sa aming foundation. Perpekto. Sinubukan kong hawakan ang balikat niya, isang likas na kilos ng ama. Anak, pakiusap. Tingnan mo ako. Ako ito, ang nagturo sa iyo na magbisikleta, ang naglinis sa mga sugat sa tuhod mo. Tingnan mo ako sa mata. Sinuntok ako ni Rafael. Inaalis ang magaspang kong kamay sa kanyang malinis na suit. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya na umakit sa atensyon ng ilang kalapit na bisita. Guwardya, alisin niyo ang pulubing ito dito. Iniistorbo niya ang mga bisita ko. Pero tatay mo ako. Sumigaw ako, wala nang pakialam kung sino ang makarinig. Ang tatay ko ay isang dakilang tao na namatay habang nagtatayo ng mga skyscraper sa New York. Sabi ni Rafael ng malakas. Umaarte para sa kanyang publiko. Nang may pagkukunwari na nakakadiri. Ikaw ay isa lamang baliw na matanda na naghahanap ng pagkakataong makinabang sa sakit ng iba. Lumabas ka. Tinulak niya ako. Ang mga binti ko, pagod sa biyahe at sa edad, ay bumigay. Napaluhod ako sa sementadong bangketa. Ang sakit na pisikal ay matindi, ngunit ang sakit ng kaluluwa, Diyos ko po, wala itong pangalan. Mula sa lupa, tumingala ako. Nakita ko ang mga tao na nagbubulungan, tinitingnan ako ng may paghamak. Kawawang Rafael, sabi nila. Napakawalang galang ng vagabond na ito na pumunta sa isang banal na araw. Ako ang intruder sa sarili kong libing. Ako ang kontrabida sa kwentong inimbento ng mga anak ko. Habang nakaluhod ako doon, tinitingnan ang aking mga kamay na nagasgasan sa semento. Sinagasaan ako ng mga alaala na parang maremoto. Ang mga kamay na ito, oo. Ang mga kamay na ito ay hindi palaging sa isang mayamang matanda. 20 taon na ang nakalipas. Nang umalis ako, ang mga kamay na ito ay malambot pa. Nagpaalam ako sa kanila sa mismong pintuan na ito. Kakamatay lang ng asawa ko sa kanser at ako ay bangkarote. Nangako ako sa kanila, babalik ako at ipagtatayo ko kayo ng isang kastilyo. Hindi kayo magkukulang sa anuman. Tinawid ko ang disyerto ng Arizona, naglakad ako ng 3 araw na walang tubig. Nagtago ako sa mga tulay na puno ng daga para makaiwas sa immigration. Dumating ako sa Amerika na hindi marunong magsalita ng Ingles at may 500 lang. Nagsimula ako sa pagwawalis ng sahig sa mga construction site. Kumakain ako ng panis na tinapay na itinatapon ng mga supermarket para lang makapag-ipon ng bawat sentimo at maipadala sa Pilipinas. Natutulog ako ng 4 na oras. Nagtatrabaho ako ng 20. Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi, hanggang sa kumapal ang balat ko na parang balat ng hayop at permanente nang nakayuko ang likod ko. Ngunit mayroon akong talento, isang talento sa mga halaman at sa design. Sa pamamagitan ng mga magaspang na kamay na ito, nagsimula akong mag-ayos ng mga hardin tuwing weekend. Isang kliyente ang nagrekomenda sa akin sa iba. Nag-ipon ako, bumili ng una kong luma at sira-sirang pickup truck. Pagkatapos ay kumuha ako ng katulong. Pagkatapos ay 10. 20 taon pagkatapos, ang Ramon Landscaping and Construction
ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa San Antonio. Mayroon akong kontrata sa gobyerno. Mayroon akong 50 truck. Mayroon akong 200 empleyado na tumatawag sa akin na Don Ramon nang may respeto. Mayroon akong bank account na mas maraming zero kaysa sa kayang bilangin ni Rafael. Ngunit hindi ko ito sinabi sa kanila kailanman. Napakabobo ko! Gusto kong bigyan sila ng leksyon ng kapakumbabaan. Gusto kong pahalagahan nila ang pagsisikap. Kapag tumawag sila, sumasagot ako palagi. Kahit nasa meeting pa ako kasama ang mga arkitekto o kumakain kasama ang alkalde. Kumusta ang mga anak ko? Tanong ko. Ayos lang, Tay. Kailangan namin ng pera para sa tuition. Kailangan namin para sa sasakyan. Sige, anak. Padala ko na. Hindi nila kailanman tinanong, kumusta ka, Tatay? Masakit ba ang likod mo? Kumain ka na ba? Humihingi lang sila. At ako, bulag sa pag-ibig, ay nagbibigay. Kahit na gusto kong matutong gumamit ng video call, palaging may dahilan si Rafael. Mahina ang wifi dito, Tay. Nasira ang camera ko. Tulog si Lola. Huwag mo siyang gisingin. Si Lola, ang nanay ko, ang pag-iisip na iyon ay yumanig sa akin at ibinalik ako sa kasalukuyan. Tumayo ako nang nanghihina. Pinunasan ko ang dugo sa tuhod ko. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kalungkutan. Kung patay ako, anong nangyari sa nanay ko? Sa sandaling iyon, lumabas si Sofia, ang prinsesa ko, ang batang sinuklay ko bago siya pumasok sa eskwela. Ngayon, isa na siyang nakakabighaning babae, nakasuot ng masikip na itim na dress, puno ng mga alahas na sigurado akong binayaran ko. Nang makita niya ako, walang pagkagulat, tanging isang mukha ng pagkasuklam na parabang nakaamoy siya ng panis na gatas. Kumuha siya ng isang perfume bottle mula sa kanyang handbag at inisprayhan ng hangin sa pagitan namin. Ay Diyos ko, anong amoy? Sabi niya habang nakakunot ang ilong. Rafael, bakit nandito pa rin ang taong ito? Palalayasin niya ang mga investor. Sofia, sabi ko, hindi pinansin ang kanyang insulto. Ang boses ko ay paos. Anak, tingnan mo ako. Si tatay ako. Wala akong tatay. Ang tatay ko ay isang bayani na namatay. Inulit niya ang script habang nakakrus ang mga braso. Umalis ka at humingi ng pera sa ibang lugar. Lumapit ako ng isang hakbang. Hindi ko kailangan ng pera mo. Mayroon akong mas maraming pera kaysa sa kaya mong gastusin sa 10 buhay, tangang bata. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ngayon gusto kong makita ang nanay ko. Gusto kong makita si Nanay Flora. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Sofia at Rafael, isang tingin ng complicity at kaba. Si Lola? Napatawa si Sofia ng nerbiyoso. Si Lola ay nagpapahinga. Nasaan? Tanong ko. Noong nakaraang buwan, nagpadala kayo ng litrato niya na may hawak na dyaryo. Mukha siyang pagod. Nasaan siya? Inilagay namin siya sa isang home for the aged. Mabilis na namagitan si Rafael. Tumayo sa harap ng kapatid niya. Ang pinakamaganda sa bayan, 5 bituin, Residencia Los Angeles. May nurse siya 24 oras, may jacuzzi, may gourmet food. Mas maganda pa ang buhay niya kaysa sa amin. Isang home for the aged. Nakaramdam ako ng buhol sa sikmura. Ang nanay ko ay galit sa mga ospital. Nagpadala ako ng dagdag na 50,000 bawat buwan para lang magkaroon siya ng mga nurse dito sa bahay niya. Bakit ninyo siya inalis? Kasi nakakaabala, sabi. Ibig kong sabihin, dahil kailangan niya ng specialized care. Pagwawasto ni Sofia, ngunit halata ang pagkakamali niya. Isa pa, hindi siya tumatanggap ng bisita, lalo na ng mga taong ganyan ang hitsura. Isipin mo, darating ka na umaamoy ng pawis at lupa, baka mamatay siya sa gulat. Tiningnan ko sila sa mata, nakita ko ang kanilang lumalaking balintataw. Nakita ko kung paano naglaro si Sofia ng nerbiyoso sa kanyang kwintas na perlas. Nagsisinungaling sila. Nakipagnegosasyon na ako sa mga pating sa real estate sa Amerika. Alam ko kung kailan may nagbebenta sa akin ng usok. Nagsisinungaling kayo, sabi ko. Pinapababa ang boses. Hindi siya sa anumang 5-star home for the aged. Nakikita ko iyan sa mga mata ninyo. Sabihin ninyo sa akin kung nasaan ang nanay ko, kundi sumusumpa ako sa Diyos. Gigibain ko ang bakod na ito gamit ang sarili kong mga kamay. Ang pagbabanta ay tila nakabasag sa pasensya ni Rafael. Hindi na lang ito pagkainis, kundi takot na baka may matuklasan pa ako.
Pagod na ako, sigaw ni Rafael. Seguridad, alisin niyo sa akin ang baliw na ito. Turuan niyo siya ng leksyon para hindi na siya bumalik. Ang dalawang bouncer ay lumapit na nagkakalog ng mga buko. Ako ay isang malakas na tao. Ang hirap sa trabaho ay nagpapanatili sa akin ng hugis. Ngunit ako ay 60 taong gulang na at sila ay 2 bundok ng murang kalamnan. Huwag niyong hawakan ang tatay ko! Sinubukan kong sumigaw, ngunit ang unang suntok ay nag-alis ng hangin sa akin. Isang mabigat na kamao ang tumama sa mga tadyang ko. Nakarinig ako ng tuyong crack. Ang sakit ay pansamantalang nagpabulag sa akin. Ito ay private property, sigaw ng isa sa mga gwardya habang sinisipa ako sa shin. Bumagsak ako sa lupa, sa pagkakataong ito ay nakadapa, direkta sa isang putik na nabuo sa tabi ng bangketa dahil sa ulan na nagsisimulang bumuhos. Ang malamig na putik ay pumasok sa bibig ko, sa ilong ko. Ang aking damit, ang aking disguise ng mapagpakumbabang tao ay basa at madumi na talaga. Mula sa lupa, habang dinudura ang lupa at dugo, tumingala ako. Nakita ko sina Rafael at Sofia sa pintuan ng gate, sa ilalim ng bubong, tuyo at ligtas. Si Sofia ay nakatakip sa bibig niya, ngunit hindi siya mukhang natatakot. Mukha siyang nag-aalala kung nasira ba ng iskandalo ang party. Si Rafael ay nakangiti, isang malupit na ngiti ng tagumpay. Tingnan mo ang sarili mo, sabi ni Rafael habang itinuturo ako gamit ang kanyang baso. Diyan ka nabibilang, sa basura. Lumapit siya ng isang hakbang, hindi lumalabas sa ari-arian, at tiningnan ako ng may walang hanggang paghamak. Pakinggan mo ako ng mabuti, matanda. Kung babalik ka pa, kung magtatanong ka pa tungkol kay Lola, o kung susubukan mong sabihin na ikaw si Ramon, isinusumpa ko sa iyo, hahanapin ka ng pulis na may droga sa bulsa mo at mabubulok ka sa kulungan dahil sa usurpation of identity. Dito, ako ang may pera at kapangyarihan. Ikaw ay walang-wala, isang multo. At ang mga multo ay hindi nagsasalita. Tumalikod siya. Isara ang gate, utos niya. Ang itim na bakal na gate, iyon na dinisenyo ko gamit ang sarili kong mga kamay sa isang servilleta 20 taon na ang nakalipas ay dahan-dahang nagsara. Ang creaking ng metal ay tunog ng kandado ng isang libingan. Naiwan ako doon, nakahiga sa ilalim ng ulan, na ang mga tadyang ay nag-aapoy at ang puso ay basag-basag. Hinuhugasan ng ulan ang dugo sa labi ko, ngunit hindi nito mahuhugasan ang kahihiyan. Kahihiyan sa pagpapalaki sa mga halimaw na ito. Kahihiyan sa pagiging bulag. Ngunit habang nagpapagulong-gulong ako patungo sa dingding upang subukang bumangon, may nagbago sa loob ko. Ang sakit na pisikal ay nandoon pa rin, ngunit ang sakit na emosyonal ay nagsimulang tumigas. Naging isang bagay na malamig at matalim, parang bakal. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng putik. Sige, Rafael. Bulong ko sa kawalan habang ang ulan ay humahalo sa mga luha ko. Gusto mong laruin na wala akong wala? Gusto mong laruin na patay ako? Kinamayan ko ang aking kamao, nararamdaman ang lakas na mayroon pa ako. Ang lakas na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Kung gayon, maghanda ka, anak ko, dahil ang mga patay ay walang awa. At aalamin ko kung nasaan mo itinago ang nanay ko, kahit na kailangan kong sunugin ang buong mundo para lang mahanap siya. Tumayo ako, nanghihina, papilay-pilay. Hindi ako pumunta sa hintuan ng bus. Naglakad ako patungo sa likod ng subdivision, patungo sa eskinita ng serbisyo. Alam kong makakahanap ako ng sagot doon. Alam kong si Aling Nena, ang matandang katulong, ay palaging nagpapakain sa mga pusa sa likod ng pinto sa oras na ito. Nagsisimula pa lang ang pangangaso. Bumangon ako mula sa putik na parang sugatang hayop. Mas malakas na ngayon ang ulan, hinuhugasan ng dugo sa napunit kong labi. Ngunit ang lamig na nararamdaman ko ay hindi galing sa klima. Ito ay galing sa pagkaalam na sinaktan ako ng sarili kong mga anak. Hinawakan ko ang mga tadyang ko. Masakit huminga, marahil ay may fissure. Ngunit ang sakit na iyon ay isang haplos lamang kumpara sa pagdurusa na pumipiga sa dibdib ko sa pag-iisip sa nanay ko. Hindi ako pumunta sa hintuan ng bus, hindi ako maaring umalis. Naglakad ako ng papilay-pilay, nakadikit sa panlabas na pader ng subdivision, nagtatago sa pagitan ng mga pandekorasyon na halaman
upang hindi ako makita ng mga gwardiya. Kilala ko ang lugar na ito ng mas mahusay kaysa sinuman. Ako mismo ang nagdisenyo ng mga orihinal na plano ng bahay na ito 2 dekada na ang nakalipas, pinapangarap ang bawat ladrilyo. Alam kong may isang makitid na eskinita sa likuran, isang service corridor, kung saan nila inilalabas ang basura at kung saan pumapasok ang mga empleyado. Ang contrast ay nakakainsulto. Sa harap, mga ilaw, klasikong musika at mamahaling kotse. Sa likod, umaapaw na mga dumpster, amoy ng dumi at dilim. Pagdating ko sa likod na gate, nakita ko ang isang nakayukong figura. Isa siyang matandang babae, nakasuot ng kupas na apron, nagtatapon ng isang plato ng tira-tirang pagkain para sa mga pusa sa kalye. Kumabog ang puso ko. Aling Nena, bulong ko ng paos ang boses. Nagulat ang babae at nahulog ang plato. Nagpikit siya ng mata sa dilim, sinusubukang makita kung sino ang vagabond na tumatawag sa kanya. "Umalis ka," sabi niya nang nanginginig ang boses. "Wala akong pera. Kung makita ka ni Senyor Rafael dito, parurusahan kaming 2. Lumapit ako sa mahinang ilaw ng poste, inalis ko ang aking basanggora at hinayaan siyang makita ang mukha ko. "Aling Nena, ako ito, si Ramon." Ang matandang katulong ay napahawak sa bibig niya, pinipigil ang isang sigaw. Agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nagtrabaho siya para sa amin simula pa noong sanggol pa si Rafael. Palihim kong binabayaran ang kanyang gamot para sa arthritis mula sa Amerika. "Santa Madre de Dios," bulong niya habang nagkukrus. "Don Ramon, isa kang milagro. Isa kang multo." "Hindi ako multo, Aling Nena. Buhay ako," sabi ko, humawak sa gate para hindi matumba. Ngunit sinasabi nilang patay ako. Lumapit si Aling Nena sa gate, hinawakan ang mga kamay ko sa pamamagitan ng malamig na baras. Ang kanyang mga kamay ay kasing gaspang ng sa akin. "Ay, patron, sinabi nila sa amin na namatay ka sa isang aksidente sa construction. Ipinakita sa amin ni Senyor Rafael ang death certificate. Nagpamisa sila. Isa, 'Kasalanan, Aling Nena. Lahat ay kasinungalingan,' putol ko. Ang pagkaapurahan ay nag-aapoy sa lalamunan ko. Ngunit hindi iyon mahalaga ngayon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan ang nanay ko? Sinabi nila sa akin na nasa Residencia Los Angeles sa isang 5-star na lugar." Nagbago ang ekspresyon ni Aling Nena. Takot at kahihiyan ang bumalot sa mukha niya. Yumuko siya. "Hindi, patron, walang ganong residence." Pakiramdam ko bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. "Nasaan siya, Aling Nena? Sabihin mo sa akin." Tinuro niya nang nanginginig ang daliri sa dulo ng hardin, lampas sa maliwanag na swimming pool, lampas sa marangyang barbecue area. Tinuro niya ang isang madilim na lugar, puno ng damo, kung saan dati naming inilalagay ang mga kagamitan sa paghahardin at nagpapalaki ng ilang manok. "Nandoon po siya, patron," humihikbi si Aling Nena, "sa lumang kulungan ng manok. Sabi ni Senyor Rafael, mabaho raw si Lola na nakakatakot sa mga bisita na nagdudumi sa sarili niya. Inalis nila siya sa kwarto niya 3 taon na ang nakalipas." "Sa kulungan ng manok," inulit ko, hindi kayang iproseso ang kalupitan. Parang hayop. Nagdadala ako ng pagkain ng patago kapag kaya ko. Ngunit sila, minsan, hindi nila siya pinapakain sa loob ng 2 araw kung hindi siya makikipagtulungan sa mga litrato. Hindi na ako naghintay pang makarinig pa. Ang galit ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Umakyat ako sa service gate, hindi pinansin ang matinding sakit sa aking mga tadyang at bumagsak sa kabilang panig. Wala akong pakialam kung makita nila ako. May papatayin ako ngayong gabi. Naglakad ako sa mga anino ng hardin na pinunduhan ko. Sa malayo, naririnig ko ang tawanan ng party, ang clinking ng mga baso ng kristal. Tagay sa alaala ng tatay ko. Narinig ko ang boses ni Rafael sa isang mikropono. Ang boses na iyon ay nagpakulo sa sikmura ko. Pumasok ako sa napabayaan na lugar ng lupain. Dito, walang English grass o kakaibang bulaklak. May mga ortigas, putik at naipong basura. At nandoon ang luma, kinakalawang na shed ng yero, ang kulungan ng manok. Ang amoy ay tumama sa akin bago ako nakarating.
isang di matitiis na baho ng amoy lupa, lumang ihi at kabulukan. Naramdaman kong gusto kong magsuka, hindi dahil sa pandidiri, kundi dahil sa matinding galit. Ang nanay ko, ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay, ang reyna ng puso ko. Dito, nanay, tawag ko ng mahina, tinutulak ang bulok na pintuan na nakasabit sa isang bisagra lamang. Ang loob ay madilim, naiilawan lang ng liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas sa bubong. Ang mga tulo ng ulan ay ritmikong bumabagsak sa lupa. At pagkatapos, nakita ko siya. Sa isang sulok, sa ibabaw ng maruming kutsyon na tila kinuha mula sa isang basurahan, may isang maliit na bukol. Balot siya ng maruming kumot na kulay abo. Nang marinig niya ang boses ko, gumalaw ang bukol ng may takot, naninikip laban sa dingding. Lumapit ako ng dahan-dahan, ang puso ko ay tumitibok sa aking mga tainga na parang tambol ng giyera. Nanay, ako ito, si Ramon. Ang figura ay lumingon. Siya iyon, ngunit sa parehong oras ay hindi siya. Ang nanay ko, si Nanay Flora, ay palaging isang matipunong babae, puno ng buhay. Ang nasa harap ko ay isang balat-buto na natatakpan ng maputla, transparent na balat. Ang kanyang mga mata, na dating maningning, ay nakabaon sa madilim na socket. Ang kanyang puting buhok ay gusot at marumi, ngunit ang nagbasag sa kaluluwa ko sa libu-libong piraso ay ang hawak niya sa kanyang mga kamay. Mahigpit siyang nakahawak sa isang dyaryo ng araw na iyon. Niyayakap niya ito sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. Nang makita niya ako, hindi niya ako nakilala. Ang isip niya ay sira na dahil sa gutom at masamang pagtrato. Hawak ko na ang dyaryo, Rafael. Bulong niya sa isang boses na parang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Tingnan mo, ito ang sa araw na ito. Nag-post na ako para sa litrato. Ngumiti ako tulad ng sinabi mo. Pakiusap, bigyan mo ako ng sabaw. Gutom ako. Huwag mo akong saktan. Ngumiti na ako. Ako ay nanigas. Ang katotohanan ay tumama sa akin nang may lakas ng isang tren, ang proof of life. Ang mga litratong iyon na ipinapadala nila sa akin bawat buwan, kung saan siya ay nakangiti na may hawak na dyaryo, ay hindi para ipakita sa akin na siya ay ayos. Sila ay isang torture. Kinokondisyon nila siya na parang circus dog, hawakan ng dyaryo. Ngiti at bibigyan ka namin ng pagkain. Lahat ay para ipagpatuloy ko ang pagpapadala ng 50,000 buwan-buwan para sa kanyang gamot. 50,000. Sa perang iyon, maaari sana siyang nasa isang palasyo, ngunit siya ay natutulog sa kanyang sariling dumi. Diyos ko, isang unggol ang nakatakas sa akin. Diyos ko, anong ginawa ninyo? Ang mga binti ko ay bumigay at napaluhod ako sa maruming lupa sa tabi ng kutsyon. Wala akong pakialam sa putik. Wala akong pakialam sa amoy ng amonya at sakit. Nanay, hindi ako si Rafael. Sabi ko. Ang mga luha ay umaagos mula sa aking mga mata nang walang kontrol. Sinusunog ang aking mga pisngi. Ako si Ramon, ang anak mo, ang umalis. Nagpikit siya ng mata ng nalilito. Inangat niya ang isang payat at nanginginig na kamay para hawakan ang mukha ko. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Ramon, bulong niya na para bang gumigising mula sa isang panaginip. Anak ko, sinabi nila sa akin na namatay ka. Sabi ni Rafael, nahulog ka raw mula sa isang gusali. Hindi, nanay. Buhay ako. Nandito ako. Nagsimula siyang umiyak. Isang tahimik, masakit na pag-iyak. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil ganito ako. Tingnan mo kung gaano ako karumi. Ayoko sanang makita mo ako ng ganito. Napakahiya ko. Hindi! Sigaw ko, sinuntok ang lupa gamit ang aking kamao. Wala kang dapat ikahiya. Ang kahihiyan ay sa akin. Ako ang nagtayo nito. Humihikbi ako sa kanyang balikat. Ako ang nagpadala ng pera. Ako ang nagbayad para sa pader na ito na bumabalot sa iyo. Ako ang nagbayad para sa pagkain na ipinagkakait nila sa iyo. Ako ang lumikha sa mga halimaw na ito, nanay. Akala ko binibigyan ko sila ng magandang buhay at binigyan ko pala sila ng mga kasangkapan para pahirapan ka. Pakiramdam ko, ako ang pinakakaawa-awang tao sa mundo. Ano ang silbi ng aking milyon-milyon?
Ano ang silbi ng aking 50 truck at aking mga kontrata sa gobyerno? Wala ako dito para protektahan siya. Iniwan ko siya mag-isa sa awa ng mga lobo na nagbalat kayo bilang mga tupa. Nilalamig ako, anak, bulong niya. Ang parirala na iyon ay biglang nagpatigil sa pag-iyak ko. Ang lamig. Siya ay nilalamig at doon sa labas sina Rafael at Sofia ay umiinom ng alak, mainit at ligtas, kinagastos ang pera ko. Inalis ko ang aking denim jacket kahit basa ito at ipinangtakip sa kanya ngunit hindi ito sapat. Pinunasan ko ang mga luha ko gamit ang likod ng aking kamay. Tama na ang pag-iyak. Tapos na ang oras ng mga luha. Nagsisimula na ang oras ng dugo. Tumayo ako. Ang pagbabago ay pisikal. Ang likod ko ay umayos, hindi pinansin ang sakit ng sirang tadyang. Ang paghinga ko ay naging mabagal at malalim. Tiningnan ko ang nanay ko sa huling pagkakataon ng may pagmamahal. Hinalikan ko ang kanyang pawis na noo. Magpahinga ka sandali, nanay. Ilalabas kita dito at isinusumpa ko sa alaala ng tatay ko na hindi ka na ulit lalamigin. Yumuko ako at inalis ang false sole ng aking kanang bota. Doon, nakabalot sa plastic, ay ang aking satellite phone na pang-emergency at isang itim na credit card na walang limitasyon. Binuksan ko ang telepono. Ang screen ay suminag sa dilim ng kulungan ng manok. Nagdial ako ng isang numero, isa lang. Sumagot sila sa unang ring. Senyor Torres, ang boses ni Mr. Reyes, ang aking hepe ng seguridad at kanang kamay sa Amerika, ay malinaw. Nawala ang GPS signal mo ng 3 oras. Handa na kaming i-activate ang search protocol. Ayos ka ba? Hindi, Mr. Reyes. Hindi ako ayos, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na ang boses ng matandang hardinero. Ito ay ang boses ng CEO na nagtatanggal ng 100 tao nang hindi kumukurap kung sila ay magkakamali. Pakinggan mo ako ng mabuti. Gusto ko ang Team Alpha dito ngayon. Team Alpha, senyor? Ito ba ay isang risk situation? Ito ay isang war situation, sagot ko, nakatingin sa maliwanag na mansyon. Dalhin mo ang mga armored SUV. Dalhin mo ang kumpletong medical team. Kailangan ko ng intensive care ambulance. At dalhin mo si Atiner de la Cruz at ang mga private investigator. Senyor, nasa hotel kami 20 minuto lang. Ngunit anong nangyayari? Ang nangyayari, Mr. Reyes, ay gigibain ko ang isang bahay at ikukulong ko ang 2 tao habang buhay dahil sa kanilang kaawa-awang buhay. Pumasok kayo sa likod na pinto. Basagin ang kandado kung kinakailangan. Mayroon kayong 50 na minuto. Ibinaba ko ang tawag. Nanatili ako doon sa dilim. Nakikinig sa ulan na tumatama sa yero. Wala na akong nararamdaman na sakit, tanging isang ganap na kalinawan. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga magaspang na kamay na ipinagmamalaki ko. Palagi kong inisip na ang mga kamay ko ay para magtayo, para magtanim, para magbigay buhay. Ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ang mga kamay ko ay maninira. Inalis ko ang aking lumang flannel shirt na suot ko sa loob, nanatili sa aking undershirt sa kabila ng lamig at ginamit ko ito para linisin ang mukha ng nanay ko. Paparating na sila, nanay, bulong ko sa kanya. Paparating na ang mga karwahe. Ngayong gabi matutulog ka sa mga sutlang kumot. Sa malayo, narinig ko ang tunog ng mga sirena at malalakas na makina na papalapit. Ang aking mga tauhan, ang aking hukbo. Gusto ni Rafael na maglaro ng makapangyarihang tao. Kawawa. Hindi niya alam na ginising niya lang ang may-ari ng board. 30 minuto ang lumipas, ang tanawin ay radikal na nagbago. Ang kulungan ng manok ay naiilawan ng mga tactical light ng aking mga security men. Ang nanay ko ay nailipat na sa pribadong ambulansya, binibigyan ng swero, nakabalot sa thermal blanket at inaalagaan ng 2 medical specialist. Nakaupo ako sa likod ng isa sa mga armored SUV, nakaparada sa madilim na eskinita. Hindi na ako nakasuot ng damit ng pulubi. Naghugas ako ng mukha at kamay gamit ang wet wipes at nagsuot ako ng isang malinis na itim na suit na laging nakahanda ni Mr. Reyes para sa akin kasama ang aking relo, isang Patek Philippe. Sa harap ko ay si Atiner de la Cruz, ang aking abogado sa Pilipinas, at ang private detective na kinuha ko ilang linggo na ang nakalipas, ngunit hindi ko pinansin hanggang ngayon. Tama po kayo, Don Ramon, sabi ng detective habang inaabot sa akin ang isang asul na folder.
Ikinalulungkot ko po. Binuksan ko ang folder. Ang reading light ng kotse ay nagpaliwanag sa mga dokumento na nagtatak sa kapalaran ng aking mga anak. Paano nila ito nagawa? Tanong ko habang binabaligtad ang mga pahina ng may kalamigan. Ito ay 5 taon na ang nakalipas, paliwanag ng abogado. Nagsumite si Rafael ng demanda para sa presumption of death. Sinuhulan niya ang isang lokal na hukom at isang forensic doctor upang i-certify na kayo ay nawala sa hangganan at mataas ang posibilidad ng inyong pagpanaw. Sa pamamagitan niyan, nakuha nila ang death certificate at ang insurance. Nandoon ang federal crime, senyor, turo ng detective. Mayroon kayong lumang life insurance sa Pilipinas mula noong nagtatrabaho pa kayo sa konstruksyon dito. Maliit, ngunit may accumulated interest. Nasingil nila ang P10 milyon, ngunit hindi lang iyon. Peking signature ninyo ang ginamit nila para i-mortgage ang bahay ng 3 beses. 3 beses? Kinuyom ko ang aking panga. Ang bahay na iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nasaan ang pera? Nagamit na, senyor. Mga sasakyan, biyahe, party, alahas, at mga utang sa sugal ni Rafael. Nasa technical na ruin sila. Pinapanatili lang nila ang appearance. Nabubuhay sila sa pera na ipinapadala ninyo buwan-buwan at sa mga ilegal na pautang. Sa katunayan, ang charity party na ito ay isang scam. Ang pera na makokolekta nila ngayon ay hindi mapupunta sa anumang home for the aged. Ito ay direktang mapupunta sa pagbayad sa mga Colombian loan shark na nagbanta kay Rafael. Ipinikit ko ang folder ng malakas. Perpekto. Hindi lang sila walang utang na loob, sila ay mga kriminal, mga scammer at desperado. Ano ang legal na sitwasyon? Tanong ko. Mayroon tayong lahat para ikulong sila ngayong gabi, sabi ni Attorney de la Cruz habang inaayos ang kanyang salamin. Fraud, pagpeke ng mga opisyal na dokumento, pang-aabuso sa matatanda, criminal negligence. Kung ibibigay ninyo ang utos, papasok ang pulis ngayon din. Tumingin ako sa tinted window patungo sa mansyon. Nakita ko ang mga anino ng mga bisita na sumasayaw. Nakita ko si Rafael na tumatawa, marahil ay iniisip na nakaligtas na siya sa baliw na matanda. Hindi, sabi ko ng mahina. Maghihintay ang pulis, senyor? Ang abogado ay mukhang nalilito. Mapanganib sila. Hindi ko gusto na ilabas sila ng pulis ng discreetly. Gusto kong makita ng lahat. Gusto kong makita ng kanilang mga kasosyo, ng kanilang mayayamang kaibigan, ng kanilang mga nobya sa society. Gusto kong makita ng lahat kung sino talaga sila. Inayos ko ang knot ng aking kurbata. Tiningnan ko ang sarili ko sa rearview mirror. Ang lalaking bumalik sa tingin sa akin ay may matitigas na mata, malamig na parang bakal ng isang skyscraper. Ang mapagmahal na ama ay namatay sa kulungan ng manok na iyon. Ngayon, ang patron na lang ang natitira. Mr. Reyes, utos ko sa radyo. Ihanda ang team. Papasok tayo sa pangunahing pinto at tiyakin mong ikonekta ang video feed ng kulungan ng manok sa mga giant screen ng ballroom. Naiintindihan, senyor? Handa na po kami. Oo, oras na para magsalita ang patay. Ang konvoy ng mga itim na SUV ay pinaandar ang mga makina. Ang dagundong ng mga V8 engine ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nilulunod ang musika ng violin na nanggagaling sa bahay. Ang party ay malapit nang matapos at ang huling paghuhukom ay malapit nang magsimula.